Pinatatawag na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sina dating Speaker Martin Romualdez at dating kongresista na si Zaldico. Live mula sa Taguig, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, kailan dapat humarap sina Romualdez at Co? Jiggy, sa October 14 o sa susunod na Martes, ipinapatawag ng ICI para sa isang hearing itong si dating House Speaker Martin Romualdez at si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Alam mo, sinabi ng ICI na ang ibinigay nila kay Romualdez ay isang imbitasyon at ito raw ay bilang courtesy dahil isa pa itong nanunungkulan ng mambabatas. Sabina naman ang ipinadala para kay Zaldico na idadaan daw sa opisina ng Ako Bicol Party List dito sa Kongreso. Ngayon, ang sinasabi rin ng ICI ay pinapatawag nila itong siko para ibigay nalalaman niya tungkol dito sa sinasabing budget insertions at yung sinasabing mga kickback schemes dito sa flood control. At bukod dito kay Romualdez at kay Co ay ipinapatawag din ng ICI bilang resource person itong si Budget Secretary Amenah Pangandaman para ibigay naman yung mga detalye tungkol doon sa proseso ng pagbabudget at ang pagdidisburse ng mga pondo para sa mga proyekto. Jiggy. At Gerard, paano pag hindi humarap sina Romualdez at Go sa ICI? Alam mo, Jiggy, itong ICI, wala silang contempt powers kaya hindi nila pwedeng kastiguhin itong si Romualdez at si Co kung sakaling hindi sila sumipot doon sa pinapatawag na hearing. Pero pwede naman daw humingi ang ICI ng tulong sa Regional Trial Court para itong korte ang mag-issue ng contempt order para mapilitang magpakita sa kanila itong si Romualdez at si Co. Jiggy. At humiling ang ICI sa DOJ na ilagay na sa lookout bulletin ang ilang dawit sa flood control scam. Sino-sino mga ito? Jiggy, 33 individual nga yung pinapasama ng ICI sa Department of Justice para maisama dito sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Ang mga kasama dito ay sina Romualdez, sina Senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay, mga kongresista, mga dating kongresista, mga aide at mga district engineers ng DPWH. Ito yung mga pangalan na naglutangan doon sa mga hearing sa Kamara. Pero nauna na rin sinabi ng mga sangkot na ito na hindi talaga sila kasama o wala silang kinalaman dito sa flood control scandal. Pero lilinawin lang natin, Jiggy, itong ILBO na hinihingi ng ICI sa DOJ ay hindi nito mahaharangan itong mga individual na ito na makalabas ng bansa. Pwede pa rin silang makapag-abroad at ang magagawa lamang itong ILBO na ito ay ma-monitor ang galaw nitong mga individual na ito. Jiggy. At Gerard, pagdating sa transparency, ang perception, ang paniniwala din ng mga Pilipino, kulang na kulang talaga ang ICI dahil nakatago yung investigation na ginagawa. Pero ang sinasabi ng tagapagsalita nila, ayaw nila ng trial by publicity. Ano reaksyon ng ICI sa panawagan ng publiko na isa publiko talaga itong investigasyon? Tama, Jiggy. Alam mo, lumalakas na nga yung panawagan sa ICI na isa publiko na magkaroon ng live streaming nitong mga nangyayaring hearing dito sa ICI. Pero nanindigan ng ICI na manatili pa rin pribado yung mga ginagawa nilang hearing dito. Pakinggan natin ang naging pahayag ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka. Sa korte, which is the Sandigan Bayan. So the sooner that these cases are filed in court. Yan muna ang latest dito. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña mula sa Taguig. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.